dapat magkaroon ng trainings or seminars in barangays to ensure that this plan, this law will be implemented. So isa po yan sa ipapatawag natin yung DILG to ensure that all barangays, kasi isang memo lang naman yan sa barangay to ensure na magawa ito. So that's one plan. And also, we put up also the solo ng Soloista Facebook page. Kasi doon din yung way kung saan magsusumbong sila sa amin kung saan walang solo parent ID, kung saan walang hindi ini-implement yung Solo Parent Welfare Act. So isa din po yun sa gagawin natin. But we'll also do road shows. Mag-iikot din po kami sa mga munisipyo and provinces and we'll work with the governors and mayors to ensure that they implement the law. Kanina nag-browse ako sa internet about solo parents kasi gusto ko makita anong existing organizations ng solo parents, sino ang sandalan ng mga solo parents, talagang wala akong makita. Kanya-kanya talagang organization sila at barangay-based. Barangay-based, it's not even citywide. Meron din ako nakita ng National Council, whatever, pero contact lang din yung information that you can see from their Facebook page. That's why I decided to put this up para kung may matatanong sila, all national government agencies, isasama ko doon to ensure all announcements will be there. Meron din same sex. Di ba? Meron minsan, dalawang lalaki ang nagpalaki, dalawang babae ang nagpalaki. So, gusto natin i-address na lahat ng klase ng pamilya kailangan iangat. Walang dapat maiwan. Pero ang nakita natin sa need, paano naman yung nag-iisa sa buhay? It's hard enough to raise a family. Pero paano kung nag-iisa ka? Mas hamak hirap mag-raise ng isang pamilya. Tanong ko sa mga media na meron bang solo parents sa ating mga media? Meron? Asa kamay? Asa kamay? Nag-iisa. Dito, ayan. Ito ng mga kasama natin mga solo parents. Ang tanong ko sa inyo, ba't kayo naging solo parent? Sa makabilang buhay ang inyong asawa? Okay. Sa makabilang buhay, nasa kamay. Sa makabilang bahay. Ayun lang, mas marami. Aray ko!